Laner ang kukuha ng Nathan. It's a Nathan position 4. Exactly. Mid lane Nathan, na usually nakikita natin kay Baloyski, also known as Greed, na laging mage. Exactly. Interesting lineup mula sa Onyx Philippines. Here we go. Echo Philippines versus Onyx. Who is going to rebuild their dynasty? Ito na nga yung binabanggit ninyo. Boots na agad para sa lahat. Rekta boots na. Isang mabilisan lang. Speed ang labanan dito para sa dalawang teams natin. At nakikita natin yung positioning. Yung kung paano gumalaw yung Echo. Talagang more on invade and just parang duo eh. Rafaela pati Nathan lagi yung stick together eh. Magkakasama. Alam niyo sa metagame ngayon may tunay na jungler. Dedicated jungler. Grabe, pinalibutan agad si Aspect. Agad, laban agad, no? Sinabi mo. And dito mo makikita kasi yung mastery na sinasabi natin, Dlarsky with his stamps. Look at that. The cut. Wow. The ultimate, the Dlarkat. The Dilarkat. The Dlarkat. Which is, I think, fully aware naman ang Echo Philippines. Bakit? Kasi parang hindi rin na, parang hindi man lang kinabahan sina Aspect on that part. Parang in-expect nila na pupunta doon yung Sams sa orange buff. Well, ang bilis din kasi, kumbaga, with the Rafaela, along with yung si Baloyski, yung Nathan, sobrang bilis talaga eh. Kailangan nilang i-stop or at least i-control yung early game ng Onyx para at least hindi sila mag-snowball ng ganong kabilis. So, removing or at least prioritizing the orange buff, medyo na-delay ng level dito si Aspect. As you can see, level 4 na si Kyrie, si Aspect level 3 pa lang. So, that's a very good start for Echo. I think, yun talagang mission talaga, no? Kapag kukuha ka ng mga early invades, just delay the jungle of the enemy, and kahit hindi mo siya makill, panalo kayo. Panalo kayo sa trade na yun. And so far, si Aspect ay level 3 pa lang. Yeah. Almost, makukuha ka siya ng level 4 eventually, pero hindi ideal na nakawan mo ng EXP itong main mid lane. Ayun, no, parang kumukuha siya eh. At alam natin, kapag meron kang jungle item, reduce yung makukuha mo from the lane minions. Yeah. Kaya lugi sila dito. Yung turtle ay makukuha ng Echo, ng Onyx ng mabilis. Nauna agad ang team ng Onyx Philippines Sa sa turtle ng Inikutan. mabilis. Ito yung iti-trade nila in the top lane as Raflesha will just jab at ipapop nila yung Zaman Force. Nothing will happen yet, but look at the bottom lane right now. TDZ, another orange buff na mapupunta sa side ng Onyx. Pati kumakat sila sa may bottom lane, makikita natin every single time na mapupush forward yung creeps, yung lane equilibrium sa bottom lane, laging nandun si Dilar. Talagang one of the best ways to control the bottom or at least remove the energy shields from the bottom lane. Kasi nangyayari dito, tingnan mo, hindi makadepende si Curtizi, ubus na yung outer third energy shields, nabigyan ng free gold. Etong si Kyrie, hindi na re-reduce ang lane sa outer third energy shields. At lalo ngayon, pwede na mas maging aggressive dito ang Echo since mas madali rin, merong Onyx. Yung Onyx eh. Kumbaga, mas madali nilang mapapasok yung mas maging play aggressive, kumbaga, Oo. against Echo. Kasi alam nila na lamang sila dito sa part na nahihirapan si Curtizi. And tignan mo yung backs out na ginagawa nila. Kahit na parang ang bagal ng laro, yung Onyx lumalamang ng 1,000. Yep. And sumusubok yung Echo na mag-trade sa top. Tignan mo yung energy shield sa baba, ubos na. Exactly. Dito naman sa top, buhay na buhay pa. This also gives, hindi lang ang nagbe-benefit dito is yung mga side laners. Nabibigyan din ng farm itong si Baloyski. Meron siyang avarice. So, mayaman to. Mamaya, siguro pag nagkaroon ng malupit ang item check, may kita natin na pagdating ng 4 minutes, may full item na tong si Baloyski. Agad, ayan, Totoo. tignan natin. Nakita na natin yung item na to at malapit na agad mapunta si Hunter's Baloyski. Fury. Oo. Mukhang Hunter's Fury. Isa siya sa mga malapit. Hunter Strike, sorry. Hunter Snipe, yung pera niya, parang pang core. Na pera, look at that, 2-7 para sa kanila, tapos mga nasa 1K lang ang Echo. Exactly. Parang gripo lang. Pati isipin natin na kung bakit ganun kataas kaagad. Almost 2K net worth kaagad yung lamang ng Echo. Kasi tatlo sa kanila yung naka-avarice. And that's a big thing, especially sa Nathan. Well, tignan natin as the first blood ay mapupunta kay Benny Cutie at Raflesha. Kanina pa pinipilit ng Echo Philippines yon at nahanap nila sa wakas, Tad. Sa wakas, at pumesto ka agad ang Echo after that kill. Pero ano naman parang basado na rin ng Onyx. Alam na natin na okay, sige ganito, nagkaroon sila ng successful pick, so kailangan natin depensahan yung second objective or your next objective. Tignan natin dahil yung turtle ay kanilang kinukuha. It's still gonna be Kyrie
for the turtle. So even though nakakill ng ang Echo in the top lane, para pang wala rin silang nakuwang magandang trade after that kill. Oh, well, they did expend yung kanilang unang rotation mula doon kay Aspect doon sa may top lane. At nakakuha sila ng kill eventually na sabi mo nga man, Jimmy, kanina pa nila pinipilit. Nagbibigay ito Sonic PH ng napakaraming space sa mapa. So even when there's a kill, objectives na pupunta sa Onyx at makikita mo to bawat minuto palaki ng palaki ang lamang ng Onyx PH kahit pa hindi sila nakakapatay. Ayan nga magpapatayan na nga sila. Pipilit na ang side ng Echo dahil yung ang overturn ni RK3 from out of nowhere will take down sa wakas si Baloyski. 11 seconds down para paring dads. Ang ganda ng pagkakapasok doon ni RK3. Nakita niyo, umalis doon Wow. si Nathan. But yung kasing problema sa Nathan, wala siya gaanong mobility. Yeah. And even though sasakit yung damage niya, tama ka pa rin papasok pa rin yung sinabi mo, Tads Pag AOE ang laban, 5-on-5 Royal Yeah. Rumble, lamang sa burst output, ang side ng Onyx, kasi yung Zaman Force, yung Kagura Ultimate, bigla ang mga damage yun Tama ba, Wolf? Pwede rin nating i-apply yon sa idea na pag nauna yung Echo, pwede sila makakuha ng panalo sa objective. Oo. Pero kapag habulan na, dun sila mayayari sa Onyx PH. Yeah. So ang kailangan sa Echo Philippines ay talagang mabigyan nila yung Onyx PH ng mabilisan. Naiintindihan ko yung sinabi mo, yun yung parang kumbaga kung mga micruhan ng laban, kung in-out ang laban, doon lumalamang ang Onyx. Yeah. Pero kapag mga ganitong bigla ang pitas, doon lalamang ang Echo. Yup. There you go, makakuha na naman yung Echo ng isa. Meanwhile, here in the top lane, Aspect trying his best to get one as Hatred na napakakuna to this Esmeralda ay pinipilit pa rin ang top lane. Raflesia also trying his best to at least weigh down the aggression from Onyx. 3-1, lamang pa rin ang Onyx Yep, lamang pa sa rin. gold. Yeah, lamang pa rin ng Onyx sa gold at nakikita natin yung next objective is medyo malapit dito sa side ng Onyx. Pero alam din naman ng Echo na magiging ito na naman yung turtle dance natin dito sa game na to. And they missed one, yung pinakaunang-unang turtle. So I think Echo really needs to contest this. At nakapwesto na rin yung tatlong members ng Onyx. At mukhang ready na rin sila, especially with Bimo on the left side ng Turtle Cave. Ito yung mga interference coming in from Baloyski for the backs out. That is a kick mula kay Raflesia. Uy. Nice burst damage mula kay RK3. Now Bimo running for his life. Bimo papagamit ng kanyang movement speed. Dito na pumapasok yung binabanggit ninyo na pagpitasan ng laban. It's all about Echo Philippines. Onting counter punch lang ang ginagawa ng Onyx as they're forcing Raflesia. But Raflesia will come out alive, Wolf. Oh my. And really, RK3, unang laro niya to na makikita natin at papakita kill siya, but Aspect and Benny, cutie! Sa may bottom lane, able to get a kill tapos nakakuha pa ng push. Ang tanong, Onyx ba makakakuha? Guys, saglit lang Ang napapansin ko kasi dito, lumalamang ang Onyx kanina nung mga early stages pagdating sa rotation. Pero para bang sila yung nagre-react lagi sa gank na ginagawa ng Echo. Akala ko ba, Onyx, kapag habulan, lamang na lamang. Pero parang sila yung tarantang itik ngayon dahil sa mga burst na ginagawa ng Echo. Well, tingin ko ito rin kasi yung yung sinabi ko kanina, pinag-usapan din kanina na early game talaga sa Echo is napakalakas. Ang dami nilang burst. I agree. Again, yung Ogi Shadow Shadow kill. Kill ni Aspect, ang daming makakuha. Yung pick-off potential ni Raflesia, pati yung burst damage ni RK3. So, with that, all three heroes in mind, talagang pwede nilang ma-dominate yung early game. As you can see, pero medyo pumapantay pa rin Humahabol pa rin yung Onyx dito. Napapansin natin yung top lane ng Echo, lahat ng outer turrets is pasag na. Doon din humahabol yung Onyx when it comes to net worth. Mhm. And looking at the items here, sobrang bilis talaga. Tama ka, Wolf War Axe talagang bilisan gaming, habulan Oo. gaming ang sagot dito ng Onyx. Nagtataka ako sa Onyx Pitch. This is really not their playstyle in the previous season. Oo. Rock and roll ang Onyx Oo. Pero Laban. ito farming. Ang Onyx. Oh, at ang rumarock and roll, ang Echo. Here comes Raflesia once again with the ultimate. Counter go mula kay Kyrie. That is the ultimate mula kay Dlarsky. Zaman Force mula syempre kay Benny Cutie. Medyo masikip ang laban na to. Dahil si Dlarsky ang natira. Vengeance at yun yung mga choke shock na nagmula of course kay Hayabusa ni Aspect. 2 players are down. That is Echo Philippines winning that skirmish.
Oo, nabigyan yung Ski Brothers. Lilarski and the Baloyski. It started really good para sa Onyx PH. Ang problem nga lang, ang nakuha lang nila is the supporting cast lang. Kumbaga, the Roamer, which was Ay! Reflection. So wala masyadong effect. Pero napag-push sila. Kumbaga taong bayan lang. Sa mga play. Oo. Hindi mo man lang na-target yung pinakabida. Tama ba, Dad? Oh, parang inalay. Parang ano yun, parang sacrifice para hindi makuha yung main target. So, ibig sabihin dito ni Wolf is, yes, nakakuha kayo ng kill, but that is not the... Control ng Ruby at ng Yin Yang overturn mula sa Kagura ay maganda sa mga confined spaces. Oh. Yung mga masisikip na iskinita na yon, talagang hindi papabor sa Onyx Philippines. Kaya nga naman yung Echo yung nakalamang doon. Exactly. Pati, bukod dun sa may choke point na sa may Oo. bottom lane ng Echo, nagamit na agad ng Onyx ng yung mga ultimates nila. So, after nung nagamit ng Onyx yung ultimates nila, sabi ng Echo, sige tara, tayo naman ang napapalag. Ang gusto ko lang sabihin, kanina pa yung Echo na gusto mag-set lagi ng tempo. Parang sila lagi yung may ambay. Sila lagi yung may first strike. Oo. And nangyayari lang kung ma-counter go ang Onyx at nadadaan ang Onyx sa mga pa-split push, split push. Oo nga eh. Split type. Split type ang Onyx PH ngayon. As we're seeing from Kyrie, 0-0 and 2 Wow. Aha. Let's say, sa Ling. Imagine. ang Lord ang kanilang tinatarget this time. Vlar with the sights, with the stamps. Napakabilis. Nabanggit nyo to kanina. Nabanggit nyo yung uso ngayon na Tamos. Curse Helmet, tama ba? Tapos meron pang vengeance, no? So, Oo. talagang sobrang kunat. Tingin ko hindi siya magka-curse Ay, helmet. hindi, Oo. hindi ngayon nag-curse helmet. Pero Hindi. akala ko makikita ko eh. Oo Not eh. kept the time. Pero ang Oo. kunat niya. Ang kunat Yeah. niya because of the breastplate at saka Yes. yung Athena. Tinas. Sakto, so meron pa siyang casual na health talisman. So talagang hindi na siya uuwi. Asa na lang siya sa lifesteal. Well, makikita natin kung paano magsisimula ang Onyx. There's the knock-up mula sa Lord. Si Kyrie, Kyrie, Ispatan. inaabangan, no? Kita sa camera, men. Men, ito yung maganda sa Echo eh. Pag binigyan mo sila ng isang team fight, kitang-kita mo naman kung paano nila nasisynchronize Yes. yung kanilang mga skills. And alam nila kung kailan i-reset ang Lord. This time, pangatlong beses na na-reset ang Lord right now. Who's gonna take this? Oh, so, tingnan mo sobrang ang bilis laki ni ng Nathan. damage. Oh my glove! Look at that, Nathan. Yung passive! Yung Yung frisbee. theory of everything! And Oh, nakuha what? pa rin ni Kyrie yung kanyang Lord! Nabiglang Echo pero RK3 from out of nowhere with the Kagura Yin-Yang overturn. So kayo pa rin sa what? hatred to the counter go. Lamang pa rin ang Onyx dito. Akala natin Echo Philippines na yung makakabawi. But still, Onyx with the Lord at 2 kills. Anong nangyari doon? Ang ganda ng counterplay ng Onyx doon, rather. Kasi nakita natin na si RK3 nakapag-yin niyang overturn siya agad. Kaso kulang yung follow-up. Si Aspect, hindi available yung kanyang ultimate. And I think, a little bit of, hindi nila ine-expect na ganun kabilis mabuwasan Sobrang yung HP ng bilis. Lord. Oo. Yung frisbee, man, kasi bumabalik. Parang nagiging boomerang yung frisbee. Yung passive ng isang Nathan, yung theory of everything na bumabalik sa kanya. Bumabalik. Kaya sakto talaga yung DHS dyan eh. Di ba, Wolf? Nasusulit kahit anong item, actually. Oo. Tapos, nako-convert pa siya into magic kasi parang ganun yung ano niya eh. Ganun ang idea dito sa isang Nathan. Nathan. Kaya pwede siya talaga mid-mage or the post or the mid lane, di ba? Ngayon, ang nagulat talaga ako sa dami ni hate. Oh! I'm offended. Triple ultimate para dito sa side ng Echo Philippines. Nice setup mula kay Kurt Daisy. And it's still again another victory sa team fight ng Echo Philippines. Kanina pa nila tinitiis yung mga papitas-pitas na to. Dlarsky running away for his life. Nilaban niya na lang. Echo Philippines, nasa comeback mode Man. sila this time. Wow. Split type pa rin. Talaga, Onyx PH, nakita mo, nakakuha sila ng push sa may bottom lane. Tapos sa may top, halos makapush si Dilar. At ang napakagandang play mula kay Curtizi. Yun lang din talaga. Nagulat ako nung last season na ginamit siya bilang mid laner. I always felt na mula nung kanyang debut season nung I think season 4 or 5 Oo. pa sa MPL, napakalupit nung kanyang pagiging side laner. Offlane pa nga tawag nun dati. I can fairly remember yung kanyang Joed side lane na lagi siyang gumagawa ng plays around the map. And this time, you saw that play. Curtizi saving Echo Philippines doon. Nakuha ng dalawa. Pinagsama si Bimo. Pati na rin itong si Baloyski. Yeah.
At nakita mo yung damage si Benny QT, 4-0-6 na ngayon si Benny. Kailangan nating alalahanin na si Curtizy ay isa pa ring M2 representative. That's right, Yeah. that's That right. is now playing for Echo Philippines. Tama ka, Wolf, niligtas niya ang Echo mula sa kapahamakan nitong Game 1. But then again, tama ka din, na-split pa rin ang laban ng Onyx. Yeah, bumabawi yung Oo. Onyx, no? Kumbaga, Split type. sige, willing silang mag-trade Oo. sa mga ganong klaseng exchange, pero objective pa rin eh. Pero Oo, meron silang naiiwan na talagang magandang opening for the next team fight para at least ma-punish o ma-force yung Echo na bumalik or mag-defend dun sa base nila. Lagi in Mind games, in pre. layman's term kasi, Kuya Tads, Kuya Wolf, 5 yung Echo na bubuhos ng skills and ibubuhos nila sa 2 or 3 habang yung 2 na kampi ng Onyx split type. Nasa top lane, nasa bottom lane. Kaya basag yung bottom lane ng Echo Philippines ngayon. Kaya ang ganda na ng ano eh, ito yung isa sa mga play na nakikita natin na nag-e-evolve going through Season 8. Yung mga ganitong klaseng playstyle. Yes, mag-exchange ka ng trades, magte-trades ka ng hero Ng kills, hero. but objective. Naghahanap ka ng growth or ng net worth for all of your teams na talagang aangat tayo. Looking at the net worth here, almost 3.8K yung lamang dito ng Onyx. Onyx. PH. So, almost isang item na rin yan. Pero 11 kills ng Echo eh. 11. Diba? So talagang magugulat ka eh. Parang 11 to 4. Makikita nga natin yung stats man lang, Harit, 4-0-6. Si RK3, the rookie. Ewan ko kung yan yung ibig sabihin, pero actually yung meaning Pangalan ng RK3 niya. yung pangalan niya. Oo. Pero yeah, RK3 making a case na parang sabi dito ng Echo Philippines. Okay, sige, Baloy, sige, pumunta ka sa kabilang panig. Meron kaming pwedeng ipalit sa'yo. And so far, the Kagura proving to be wonderful in this particular game. Yeah. 3-1 and 5. Wow talaga. And yung setup, kanina pa natin nakikita yung mga yung overturns na napakaganda connected with the I'm Offended ultimate ni Curtizy. Split type pa rin, tingnan mo. And look at this, here we go. Nang si split si Kyrie. Pasag na! Napakabilis nun. Pipilit si Raflesha. Here comes the Lord Dance, ladies and gentlemen. Dlarsky forcing his way in kay na Aspect. Onyx Philippines. This time, mapapagamit na ng Envy. Mapapagamit ng Conceal ang side ng Echo. Oh my glob. Hindi ko ngayon alam sino magsisimula ng laban, Wolf and Oo Tats. nga eh. Oo. Pero may ang bilis kasing bumasag ng objective ng Onyx. Kita mo, almost 50% kaagad yung damage dealt nila sa Lord. Sinita. Kapag naiwan talaga, no? Parang ang Oo. bilis eh. Man, 17 minutes. Split type talaga eh. Split decision. Split decision. Look at this. Here we go. 1-on-1 si Kurt at si Kyrie sa baba. But the Lord right now ay inaatake ni Baloyski. RK3 and company. Respecting Onyx Philippines. Man, split decision Split talaga. decision talaga, man. Hindi pwedeng mo lang maiiwan dun sa base eh. Oo. Kaya parang pinipwersa ng Onyx na, okay, sige, lamang kayo sa team fight, pero babawasan namin kayo ng isa. Okay, pero ito na yung tunay na laban. Yung sipag ginawa na dito ni Raflesha. Raflesha na iwan habang si Dlarsky na iwan din. Wala nang immortality sabay Tempest of Blades. Makakuha ata ng isa dito. Hatred! Ang dalawang heroes, but Hatred! Kunat! Hate me now, hate me later. Hatred taking down Oh! all the heroes sa side ng Echo. And Onyx Philippines sa wakas. This time wala nang split decision. Wala nang split type dahil ang aming desisyon ay kunin itong Lord. Oh, so many standout plays. Nakasecure na nga yung Lord na now Curtizy. Tingnan mo yung damage ni Nathan and Hatred. Wow! Wow! Hatred on the run. Wow! Former teammates, Benny and Hate. Sabi nga ni Kuya D, 5 kamote! Onyx Philippines! Hatred, ladies and gentlemen! 3-1-0! Clutch time plays para sa clutch time moments! Taking game number 1! At parang sa boxing, unti-unti lang. Di na normal